Good morning sa inyo pong lahat. Andito pong muli tayo continuous sa mga gawa. So ngayon nandito po tayo sa Gawa chapter 10. At I know na naandyan sa inyo mga Biblia at yung walang Bible, buksan na lamang po ng malinaw ang pandinig. Amen? Para po maintindihan po natin itong patungkol po dito sa chapter 10. So bago po ang lahat, let's pray. Hallelujah. Dakilang aming Diyos sa langit na makapangyarihan. Salamat po aming Ama na patuloy nyo kaming inaalalayan, na maunawaan ang salita mong ito. Patuloy nyo kaming tinuturuan at habang tumatagal naiintindihan namin kung gaano kakadakila at kung paano sumunod sa kalooban mo at layuan ang mga bagay na dapat layuan na ayon sa utos mo, at tinuturuan mo kaming manampalataya at magtiwala sa iyo. Kaya aming Diyos na banal na dakila, kami po ay nagpapasalamat sa iyong banal na Espiritu, O Diyos, at ang lahat ng dalangin po namin ito ay sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Chapter 10. Ang pangitain ni Pedro. Verse 1. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italyano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, at gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya'y matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Pakinggan po natin So itong lalaking itong si Cornelio po, kapitan ng batalyong Romano, ng batalyong Italyano. Mga Romano. Ibig sabihin, hindi sila tulad ng mga Hudyo, na katulad ng mga Hudyo na doon ipinaunawa ng Diyos ang patungkol sa mga pangako, at ito pong Romanong ito, hindi ito katulad ng patungkol po dito sa mga tinutukoy dito sa mga Hudyo. Ngayon, sabi dito sa verse 2, siya ay isang taong sumasamba, may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. So, ibig sabihin, relihiyoso po itong si Cornelio. Panalanginin, matulungin sa kapwa, pati ang kanyang buong pamilya. So, ibig sabihin, sa madaling salita, mabuting tao po itong si Cornelio. At sabi po dito, minsan, verse 3, tingnan nyo po, verse 3, minsan, ng bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Dito po pinapakita sa atin, kung titingnan natin ito, si Cornelio, hindi po siya, hindi siya tulad ng Hudyo, na alam ang patungkol sa salita, ng Diyos. Isa siyang Romano. Pero, nakita po natin dito, na mahal ni Cornelio ang Diyos. Mapanalanginin, at sabi po dito, matulungin sa kapwa. Ngayon, dahil naiintindihan po natin, na ang Diyos ay nakamasid. Nandyan siya sa kalangitan, nagmamasid, habang sa ngayon, minamasdan tayo ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. Nasusuri niya ang ating iniisip. Lahat ng ating ginagawa, hayag po sa Kanya. Recorded ng Diyos ang lahat, masama o mabuti na ginagawa ng tao. Alam ng Diyos. Ngayon, itong si Cornelio po, nakita ng Diyos na ito'y mapanalanginin. Kasama ang kanyang mga pamilya, ang kanyang sambahayan, nananalangin sila lagi. Siya ay tumutulong sa mga dukha. Mabuting tao, sa madaling salita. Ngayon, nasiyahan ang Diyos, katulad ng nasabi po dito, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Verse 5, sabi po dito, magsugo ka ngayon ng ilang tao sa Joppa upang sundin ang isang taong nagngangalang Simon, na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon, na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. So tingnan po natin ang istoryang ito. So si Cornelio,
Nakita ng Diyos, nalugod ang Diyos sa ginagawa ni Cornelio. Mapanalanginin, may takot sa Diyos, mahabagin. So ngayon nagsugo siya ng anghel. Ano po? Nagsugo siya ng anghel at sinabi kay Cornelio ng anghel kung ano ang pinapasabi ng Diyos. Dahil nalugod ang Diyos sa kanya. At ang sabi po dito ng anghel, magsugo ka ngayon ng isang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagangalang Simon na tinatawag ding Pedro. So alam po natin si Pedro ay isang apostol na kinasihan ng banal na espiritu ng Diyos. At itong kasaysayan dito na nagsimulang nangaral, nagpagaling, lahat po naandun yung kapangyarihan kay Pedro. So ngayon dahil itong si Cornelio, mahabagin, maawain, nananalangin, hindi niya pa kilala ang Panginoong Jesus. Ano po? Kaya, ang sabi po dito ng anghel, ayon sa sinabi ng Diyos, magsugo ka, sunduin po si Pedro, itong kanyang lingkod. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. So, nandun po ang instruction. Verse 7. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari pagkatapos pinapunta sa Joppa. So nakita po natin matapos sa ginagawa ni Cornelio napagmasdan siya ng Diyos at nalugod sa kanya ang Diyos. Kaya itong Diyos, ang ating Diyos na si Yahweh, nag-utos ng anghel. Pinapunta doon kay Cornelio at pinaabot sa kanya, Cornelio, nalugod sa iyo ang Diyos sa iyong pananalangin at pagiging matulungin sa iyong kapwa, pagiging mabuting tao mo. Kaya ito, mag-utos ka sa Joppa. Utusan mo mag-utos ka at ipasundo mo itong si Simon Pedro, si Simon na tinatawag na Pedro, na isa itong apostol, di ba? Nabasa natin nung nakaraan, si Apostol Pablo ay kinasihan ng kapangyarihan nung bumaba ang Espiritu ng Diyos. Doon nung pagkaakyat ng Panginoon sa langit, bumaba sa kanila. Nabasa po natin yon nasa sa Gawa chapter 2, nung pagbaba ng Espiritu ng Diyos, na nandito nga ito sila Pedro. Ano po? So ngayon, inutusan ng anghel at sinabi kay Cornelio, patawag mo si Pedro. At ito na po at ginawa nga, sumunod po si Cornelio. Tumawag siya ng 2 utusan, isang debotong kawal, at isang mga naglilingkod sa niya. So ayan, inutusan, pumunta doon sa Joppa upang ipasundo si Pedro. Kinabukasan, verse 9, tingnan nyo po. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inuutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Kita nyo po ang kaparaanan ng Diyos, Connection po ang pagkilos ng Diyos. Pag nagkilos ang Diyos para sa isang tao, nagko-connect po ito. Kaya kung titingnan po natin dito, unang kinausap si Cornelio sa pamamagitan ng anghel dahil gusto ng Diyos na malaman ni Cornelio ang patungkol sa Panginoong Hesus. Dahil alam niyang mabuti ang puso ni Cornelio at alam po natin walang makakalapit sa amang direktahan kundi ito'y sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nung makita ng Diyos ang kagandang loob ni Cornelio, kailangan itong makumpleto, na kailangan niyang makilala ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Pedro. Kaya pinasundo po itong si Pedro, Kaya ito pong nangyari sa verse 9. Kita niyo po, habang kumikilos ang sugo ni Cornelio doon sa kabila, ito naman si Pedro, sabi dito, si Pedro naman, ito pa, pakinggan po natin. Verse 9, kinabukasan samantalang naglalakbay. Imagine po natin, habang on the way ang mga sinugo ni Cornelio para sunduin si Pedro, ito namang si Pedro umakyat sa bubungan at nanalangin that moment. Nananalangin si Pedro. Sabi dito, bandang tanghali noon, siya'y nagutom at gusto niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang
maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Same thing kay Cornelio, nagkaroon siya ng pangitain, isang anghel ang pumasok sa kanyang tahanan at inutusan siya na ipasundo si Pedro. At ito namang si Pedrong susunduin, that time naman nananalangin, nagkaroon din ng isang pangitain. At ito po ang pangitain. Verse 11. Nabuksan ang langit at nakita na yang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot at nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit itong nangyari at pagkatapos ay kaagad iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang isinugo ni Cornelio. Pinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila. So, habang iniisip po ni Pedro kung ano yung kahulugan ng kanyang pangitain, saka naman dumating po itong sugo ni Cornelio. Habang nag-iisip si Pedro, ano ang ibig sabihin noon nung bagay na yun, na nilinis na lang Diyos ang lahat at wala na siyang itinuring na marumi, kundi nilinis na at ang mga nilinis na ng Diyos ay nilinis na. Habang iniisip niya itong pangitain na to, saka naman ang pagdating ng sinugo. Ngayon, verse 18, ito po ang kahulugan ng pangitain, pakinggan natin. Verse 18, itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Yun na po yung sugo ni Cornelio. Verse 20, bumaba ka at huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. Kita nyo po. Malinaw dito, tinuturuan tayo ng Diyos na kapag ang Diyos may inuutos at ipapagawa sa atin, nagmamatch po ang lahat. Konektado, hindi nagkakaroon ng komplikado. Malinaw. Confirmation, kumbaga Kaya dito po, sabi dito dahil nag-iisip pa si Pedro ng bagay na yun, subalit sabi dito 19, pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba, bumaba ka, huwag kang mag-atumiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsusugo sa kanila. So dito po nagpapatunay sa atin na ang Diyos laging may confirmation. Hindi pwedeng sabihin nito, ganito, sinasabi sa akin ng Diyos and then wala kang naririnig. Ang Diyos po kapag may inutusan at may gustong gawin ang Diyos sa isang tao, nagkukonek ang confirmation po malinaw. Dahil hindi tayo hinahayaan ng Diyos na ma-confuse. Kaya siya nagbibigay ng mga sinyalis sa atin na nagko-connect doon sa mga bagay na kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Kaya ito po ang nangyari kay Pedro. Sinabihan siya ng anghel, bumaba ka kasi ako ang sabi ng Espiritu, bumaba ka dahil ako ang nagsugo sa kanila. Verse 22 at verse 21 pala. Verse 21, sabi dito, nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang sadya ninyo? Verse 22, sumagot ang mga lalaki, pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya'y isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo.
Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ni Pedro. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kita niyo po ano? Sabi dito ng mga sugo, pinatawag kayo ni Cornelio. Dahil, sabi dito, sumagot ang pinapunta po kayo ni Cornelio. Pinatawag, kumbaga, dahil sabi dito, gusto niyang marinig sa inyo kung ano, kumbaga, may marinig na sasabihin ninyo. Na alam natin, ang purpose ng buhay ni Pedro ay ipangaral ang patungkol sa Panginoong Hesus. Ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ang patungkol sa pagtalikod sa mga kasalanan, yun po ang pinapangaral ng mga apostol. Ano? Kaya dito natin napatunayan na kahit mabuting tao, kung hindi kilala si Kristo at hindi tinanggap si Kristo, hindi magkakaroon ng kaligtasan. Napakalinaw po ito sa buhay na pinakita ni Cornelio. Mabuting tao si Cornelio, matulungin, mapanalanganin, pero dahil may kulang sa kanya, hindi niya alam ang patungkol sa Panginoong Hesukristo, na ang Panginoong Hesukristo lamang ang daan patungo sa Ama. Kaya gumamit ng kaparaanan ang Diyos sa pamamagitan ng anghel na naging pangitain ni Cornelio. Magsugo ka. Suguin mo si Pedro upang marinig mo ang patungkol sa Panginoong Hesus. Yun po ang purpose dito. Kaya dito natin napatunayan po. Anong sabi? Mabuting tao ako. Matulungin. Nagsisimba ako. Malinaw po ito. Ang Panginoong Hesus ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya dahil ang Diyos, alam natin na hindi siya nagtatangi at nakatingin siya sa puso. Nakita niya ang kabutihang ginagawa ni Cornelio pero may kulang. Hindi niya kilala ang Panginoong Hesukristo, kaya inutusan niya itong anghel. Sabihin mo kay Cornelio, ipasundo mo si Pedro. At ginawa ito na Cornelio, pinasundo nga si Pedro upang marinig ang sasabihin ni Pedro. Ngayon pakinggan po natin at tingnan dito kung ano ang sasabihin ni Pedro na udyok ng anghel. Kaya nga vice versa, kinausap ng Diyos si Cornelio. At the same time, sa kabilang dako, kinausap din si Pedro ng Espiritu Santo dahil doon nagmamatch ang purpose kung bakit kailangang marinig ni Cornelio ang patungkol sa Panginoong Hesus, dahil nakita ng Diyos na may kabutihan at mabuting tao itong si Cornelio. Yun lamang, at hindi niya nga alam ang patungkol sa tunay na pagkaparaanan patungo sa Ama. Ang Panginoong Hesus ang siyang daan. Kaya para makumpleto ang ito pong patungkol na to sa pagsunod ni Cornelio sa Diyos, ito po ipinatawag niya si Pedro upang marinig ni Cornelio ang patungkol sa Panginoong Hesus. Amen? Kaya ito po sabi, pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila. Gayon din ang ilang kapatid na taga Joppa. Kita niyo po? Sumama. Ano? Kinabukasan, sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga Joppa. So may mga kasama si Pedro po na pumunta doon kay Cornelio. 24. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Doon naghihintay sa kanila si Cornelio, pati ang kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. So naghihintay na po itong si Cornelio patungkol sa pagdating ni Pedro, at marami siyang inanyayahan ng mga kamag-anak at mga kakilala, mga kaibigan, upang marinig nila kung ano itong good news na dala-dalang itong ipinapasabi ng Diyos kay Cornelio. Ano? Kaya sabi dito, ano po? Sabi doon naghintay sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Verse 25. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harapan nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo. Dito po makikita natin,
na talaga po yung mga pagsamba kila San Pedro, sinong mga santo, sino pang mga taong matutuwid noon, mga apostol. Malinaw po ditong hindi ito dapat sambahin at hindi ito dapat luhuran dahil ito rin ay taong tulad natin. Yun nga lamang dapat natin silang tularan dahil kinalugdan sila ng Diyos sa pagsunod sa Panginoon, pero sila'y tao lamang dahil tinuruan tayo ng Diyos. Walang dapat luluhuran at sasambahin, kundi ang Diyos lamang at sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan, hindi sa mga ribultong inukit ng kamay ng tao. Pinaunawa po sa atin dito ng salita ng Diyos. Si Pedro mismo ang nagsabi, "Wag ninyo akong luhuran." Tingnan niyo po sabi dito, sinabi ni Pedro, "Tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo." Diba? Pero bakit noon tayo, nung hindi pa tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, bakit yung mga ganyan si San Pedro pasan-pasan, sinasamba, dinaramitan, pinoprosesyon at sinasamba? Dito po mismong nung buhay pa si Pedro, sinabi niya ito nung pagluhod at pagsamba sa kanya ni Cornelio. Sabi dito, nung nagpatira pa sa harap nito at sinamba, si Cornelio po. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo." Ano po? Pinaunawa po sa atin, tika mainit. Sinag ang araw, hold on. Ayan. Saglit. Okay, ayan. Ginagawa ko na po kasi itong preaching. Kasi busy ako. Sobra, pero, pura ng Diyos. Sige, okay lang, saglit. So, ayan. Hindi po ako makapag-ano sa bahay kasi yung aso ko pag ako nagtatatahol. Kaya lagi ako mapansin ninyo, lagi ako dito sa park pag ako po nagsishare ng Word of God. Kasi dito tahimik, kasi sa bahay may malit akong asong napakakulit ang kahol ng kahol. At ayoko pong marinig maging po sa paggawa ng preaching. So anyway, balik tayo ngayon Pinaunawa po dito, nabasa ninyo at nakita natin ito ngayon dito sa verse 25. Si Pedro, si Apostol Pedro po, ayaw niyang lumuhod at sumamba sa kanya si Cornelio. Dahil siya'y tao rin, sabi niya dito. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo." Dahil kaya nga malinaw po sa atin, hindi natin pwedeng sambahin ang mga santo. Si santo kung sino-sinong santo, dahil sila ay tao, lalo higit sa lahat, mga punong kahoy na itinuro sa atin sa Isaiah 44, na huwag kayong luluhod sa mga gawa ng kamay dahil ang Diyos ay Espiritu. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. At ito pong mga nauna, katulad kila Maria, katulad sa mga apostol na ito nga sila Pedro, si Apostol Pablo, si lahat, sila Matthew, lahat pong mga santo. Tutularan natin ang kanilang ginawang kabutihan dahil sila ay kinalugdan ng Diyos sa pagsunod. Pero hindi natin sila sasambahin, niluluhuran. Dahil malinaw, sabi dito, ang Diyos ay mapanibughuin. Kailangan sa Diyos lamang mapunta ang papuri at pagsamba. Naintindihan po natin? Which is tinukoy noon sa Isaiah 44, malinaw doon. Kaya ito dito natin makita, maging si Apostol si Apostol Pedro, matuwid, kinalugdan ng Diyos. Pero siya ang nagsabi, "Tumayo ka, wag mo akong luhuran, dahil ako'y tao rin." Ang pagluhod natin at pagsamba ay para lang kay Yahweh, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? 27. Patuloy silang nag-usap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong nagtitipon doon. Sinabi niya, "Alam naman ninyo na ang nabawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa hindi Hudyo." Kasi nga mga Romano nga po ito, "Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan ang sino man."
Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. So dito po pinaunawa dito sa yung pangitan, naalala nyo kanina yung si Pedro ay nananalangin na nasa bubong, may binaba na parang isang ano dito po sinabi doon, no, na isang binaba na isang kumot na punong-puno ng iba't ibang klaseng hayop, at sinabi doon ni pero hindi ko pwedeng kainin yan, may mga marurumay, pero pinawa ng Diyos na ang lahat ng inilinis niya na, kaya ipinaunawa po dito pinaunawa dito ng Diyos kay Pedro na ang tungkol doon sa kanyang pangitain, dahil ang tinutukoy po dito itong tungkol sa mga Romano na dapat hindi siya nakikihalubilo, dahil hindi sa kaugalian ng mga Hudyo, hindi ka dapat nakikihalubilo sa mga hindi mo, kumbaga parang hindi mo kapareho ng paniniwala. Pero dahil pinaunawa dito sabi dito nais kong, sabi dito, subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi ang di karapat dapat pakitunguhan ang sinuman. So ibig sabihin, pinakita sa kanya ng Diyos na hindi pwede, ibig sabihin, lahat ng tao ay dapat nating pakitunguhan. Maalala po ninyo na sinabi, mga believer o unbeliever, maging mabuti tayo sa kanila. Mananampalataya o hindi mananampalataya, maging mabuti ang pakikitungo natin sa ating kapwa. At ito po ang itinuro dito ng Diyos kay Pedro sa kanyang pangitain, na oo, ang mga Romano hindi dapat makisalo sa inyong mga Hudyo, pero ipinaunawa ng Diyos, pinakita ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan ang sinuman. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Doon pa lamang, bago dumating ang mga sugo ni Cornelio, ng mga Romano, pinauna na sa kanya ng Diyos, na kailangan pakitunguhan mo yan, Kaya ito sabi dito, hindi siya nag-atubili, sumama siya. So ibig sabihin, klarado ang Diyos kapag nag-utos po sa mga lingkod. Klarado, malinaw, at pinapaunahan na ng Diyos ng sinyalis ang tao. Ibig sabihin, nagbibigay na ang Diyos ng mga pangitain katulad ginawa dito. Or sa atin po, nagbibigay na ang Diyos ng mensahe bago pa ang mangyari ang lahat. Upang doon nagko-confirm na lamang po sa mga pinapautos ng Diyos. Amen? So, ngayon, dito po tayo sa verse 30. Sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon ang nakakalipas, bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuutan. Diba? At si Pedro, sabi doon na bandang 3:00 ng hapon, kinikwento ni Cornelio po ang kaganapan, At sabi po dito, 31, sinabi niya, Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. Ipasundo mo sa Jopa si Pedro, na nanunuluyan siya sa bahay ni Simon, ng tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao, at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon, naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat na pinapasabi ng Panginoon. So, ito po, nakaredy sila. Sinaysay po dito ni Cornelio, anong dahilan? Bakit siya pinasundo doon? Dahil ganitong oras, 3:00 ng hapon, nang ako'y nananalangin, kinausap ko ng anghel, napapuntahin mo doon, magsugo ka doon sa Jopa, at ipahanap mo ito, ipasundo mo itong nangangalang Simon Pedro, na isang, di ba, na andoon nakatira sa Jopa, at may sasabihin siya sa iyo. At ito nga ang nangyari. Inulit-uli ni Cornelio kay Pedro, kasi tinanong siya, nais kong malaman, bakit ninyo ako ipinasundo?
Kaya dito isinaysay po ni Cornelio, ito ang dahilan. Ano po yung verse 30 na yan. Ngayon, ito napakinggan natin kung ano ang sasabihin ni Pedro kay Cornelio. Ito na po. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya na gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. So tingnan po natin si Cornelio, kung titingnan po natin talagang pinaunawa dito ni Pedro na hindi nagtatangi ang Diyos. Dahil tinitingnan ng Diyos ang puso ng tao. Kung titingnan, mabuting tao nga itong si Cornelio. Mabutit, matulungin, mapanalanginin, pero may kulang. At doon, pinaunawa dito sa atin na hindi nagtatangi ang Diyos. Dahil bakit? Lahat nagpakilala ang Panginoong Hesus, kahit anong lahi, anong lipi ka, nagpakilala ang Diyos at kapatawaran ng mga kasalanan. Sino mang tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay pinatawad ang mga kasalanan na nagkumpisal. Ibig sabihin, nagconfess na patawarin mo ako, Panginoon, ako'y nagkasala, ako'y tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. At yun po ang pinaunawa sa atin ng Diyos. Ngayon, ito nga si Cornelio, dahil mabuti siyang tao, gusto ng Diyos na makumpleto, na maunawaan ni Cornelio ang patungkol sa Panginoong Hesus, kaya ginamit niya ito si Pablo. Kaya at ito namang si Pablo, doon nyo nakita na totoong ang Diyos hindi siya nagtatangi ng tao. Nalulugod siya sa taong may takot sa Kanya. Amen? Kahit anong lahi ka, Chinese ka, ano kang lahi, Amerikano ka, Negro ka, o taga-Afrika ka, Saudi ka, anong lahi ka man. Tinitingnan ng Diyos kung may takot ang tao sa puso at nagpapakilala ang Diyos. May mga wika, makita po natin may mga Chinese na dati mga Buddhist, mga sa Buddha nagsasamba, pero in the long run nakita natin na naging Kristiyano. Di ba? Naging born again. Nakakita tayo ng dati mga Muslim na turn around sa pagiging Kristiyano. May mga ibang lahi na mga Arabic, pero ngayon mga Kristiyano. Kasi ang Diyos, tinitingnan niya po ang puso ng tao. Kapag nakita ng Diyos ang puso ng tao na ganun hinahanap ang Diyos, talaga po siyang nagpapakilala sa tao. Katulad po sa atin, dati hindi naman tayo ganito, pero alam ng Diyos ang puso natin. At nagawa siya ng kaparaanan upang makilala natin siyang tunay. So katulad po nitong kay Cornelio, mabuting tao si Cornelio, yun lamang kailangan niyang malaman ang patungkol sa Panginoong Hesukristo, dahil ang Panginoong Hesukristo lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito, verse 36, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag nila sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa pagbabautismo. Diba? Naalala natin si Juan ang unang-unang lumitaw na nagsisigaw sa ilang, talikuran ninyo at pagsisihan ng inyong mga kasalanan, kayo'y magpabautismo upang maligtas kayo sa puot ng Diyos. At yun nga ang nangyari, itong sinasaysay po dito ni Pedro, na nagsimula, sabi dito, nagsimula sa Galilea pagkatas ipinangaral ni Juan ang mensahe sa bautismo. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret, at kung papaano pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo. Yan na po, binukas niya na ang patungkol sa Panginoong Hesus. Pinaunawa niya dito kila Cornelio kasama ng kanilang mga inimbitahan ng mga kakilala, kaibigan, at mga kamag-anak. So, pinakilala nila ito, although narinig ninyo ito, pero sinabi pa ito ni ni Pedro. Pinakilala niya, inintroduce niya ngayon ang Panginoong Hesus. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret, kung papaanong ipinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Amen?
Dahil alam natin na pinatnubayan ang Panginoong Hesus nung nagkatawang tao siya sa lupa. Bakit siya hindi nilulubayan ng Holy Spirit ng Panginoon? Dahil sinusunod niya ang kalooban ng Panginoon, ng Ama. Amen? Verse 39. Saksi kami sa lahat na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya'y pinatay nila, siya'y ipinapako nila sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. So malinaw po, saksi sila, muling binuhay ang Panginoon sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili, hindi sa lahat ng tao kundi sa amin na mga pinili ng Diyos. Bilang mga saksi na kasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. So ito po yung mga ano pong ito, sila pong mga apostol, na pinakitaan ng Diyos saglit lang at masyadong maatras ako. Saglit, I'm sorry to interrupt muna ha, kasi masyado pong nasisilaw ako dito sa init ng araw. So ayan, malinaw tayo dito ngayon. Saglit lang. Oops. Okay, so malinaw po. So, iyon nga po na dito, pinakilala ni Pedro ang Panginoong Hesus. Pinaalala niya, pinaunawa sa kanila na witness sila nang nabuhay muli ang Panginoong Hesus. Sabi dito, 42, inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatutuo na siya ang itinilaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. So, napakalinaw. Sa manghuling araw, ang Panginoong Hesus po ang magiging final judge at ang salitang ito ng Diyos ang maghuhusga kung ano ang ginawa ng tao. Kaya tinuturuan po tayo dahil nandito sa salita. Tinuturuan tayo kung papaano tayo mamuhay. Tinuruan tayo, piliin natin ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ayon sa ating pag-aaral, nasa sa tao, piliin nyo ang masama o mabuti. Sa anong pipiliin nyo, kayo ang makikinabang. Pero sa ating mga anak ng Diyos, tinuruan po tayong sumunod sa Diyos. Dahil sa manghuling araw, ito po malinaw, ang Panginoong Hesus hindi siya nagtatangi, recorded niya ang lahat at siya po ang magiging final judge. Siya po ang maghuhusga. 43, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalatay sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So napakalinaw po, only Jesus is the way. Siya ang kaparaan para makalapit tayo sa Ama dahil siya ang magpapatawad ng ating mga kasalanan at yung pinakita sa atin ng kamatayan niya sa krus, yung kanyang dugo na nabuhos doon sa krus, ang siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. At kailangang maintindihan ito nila Cornelio. Ano po? Dahil kulang ang kanilang, kumbaga na andun ay mabubuting gawa. Katulad ng sabi nga dito, mabuting tao si Cornelio, mapagpanalanginin, matulungin, pero kailangang dumaan ka sa tamang daan patungo sa Ama, at yun ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya ipinasundo ng Diyos sa pamamagitan, inutusan ang anghel upang sabihin kay Cornelio, papasundo mo si Pedro, dahil si Pedro ipapaunawa sa iyo ang patungkol sa daan ng tunay na daan patungo sa Ama. At ito nga po, inintroduce ni Pedro ang patungkol sa Panginoong Hesus, na ang Panginoong Hesus ang nagpapatawad ng mga kasalanan. Nakakalapit tayo sa Ama dahil sa ating mga karumihan na nilinis na ng Panginoong Hesus ang ating karumihan, dahil napakalinaw, walang makakalapit sa Ama na may karumihan. Kaya itong Panginoong Hesus po ang nagbayad. Malinaw ito, naintindihan natin, siya po ang naghugas ng ating mga kasalanan. Kaya ito ang dapat maunawaan ni Cornelio. Amen? Para makumplete yung kanyang pagiging kalugod-lugod sa Diyos, makumpleto na talagang siya ay makalapit ng tuluyan sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo.
Kaya po sa 44, ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa mga hintel. Nagsasalita po si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig. Amen? Sabi dito, sa lahat ng nakikinig. Namangha ang mga nananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Dito po nga malinaw na ang Diyos ay nakatingin sa puso ng tao. Tinitingnan niya kung sino ang nais niyang kahabagan at ito'y kinakahabagan at kasama tayo sa mga kinahabagan. Hindi tayo mga Israelita, tayo mga Pilipino na ituring na mga hintil. Subalit sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, tayo man din ay inaring anak ng Diyos. At ito po ang pinaunawa sa atin dito sa kasaysayan ni Cornelio. Ano po? 46, narinig nila ang mga ito at nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin sila'y pinagkaluban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? At inuutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos hiniling nila kay Pedro manatili pa roon ng ilang araw. So pinaunawa po dito sa atin ang salitang ito sa chapter 10 na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Tinitingnan ng Diyos ang puso ng tao. At kapag nakita ng Diyos na naandun yung pagsunod ng tao, gumagawa ng kaparaanan ang Diyos upang makilala natin siyang tunay. At ito po ang nangyari kay Cornelio. Maging sa atin ngayon na intindihan natin ang patungkol sa Panginoong Hesus, na ang Panginoong Hesus ang tunay na daan patungo sa Ama. Amen? Kahit mabuting tao, kahit pa ikaw ay matulungin, kung hindi kilala ang Panginoong Hesus, talaga pong malinaw, no one comes to the Father. Walang makakalapit sa Ama maliban na ang tao ay dumaan sa Panginoong Hesukristo. Kaya ito po ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel at sa pamamagitan ng buhay ni Pedro na makilala ito ni Cornelio. Purihin po ang Diyos. Nawa na unawain po natin ang lahat at talagang ang lahat ng ating ginagawa ay dapat ito ay makilala ng tao ang Panginoong Hesus, at ito po ang ginagawa natin na na sinishare ang Word of God, and then pinapatanggap natin sila, tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, at yun din nga ang ginawa natin sa atin. Maraming mga nagamit ng Diyos, kaya tayo din nakakilala sa Panginoong Hesus dahil dito. Amen? Dahil sa kanyang salita. So, purihin po ang Diyos. So, dito po ako mag-end up. Hallelujah. Let's pray. Purihin ka, Panginoong Ama. Thank you, Holy Spirit, na kami man, O Diyos, ay gumawa ka po ng kaparaanan, na makilala ka naming tunay. Dati, hindi ka namin kilala ng lubos. Subalit, dahil tunay na ikaw ang Diyos na hindi nagtatangi, nakatingin ka sa puso namin at naususuri mo, Panginoon, na kami nagmamahal sa iyo. Kaya, kinumpleto niyo po, Panginoon, ang aming kaunawaan. Nagpakilala ka, Panginoon Jesus, at tinanggap ka namin bilang Panginoon at pagligtas ng aming buhay. Kaya andito kami ngayon na unawaan namin ang lahat ng ito, na kung saan ganun din po sa kasaysayan ni Cornelio, O Diyos, pinaunawa mo ang paggawa ng mabuti ay hindi sapat, kundi lalo ito makumpleto kapag kilala namin ang Panginoong Jesus, dahil ang Panginoong Jesus ang nagiging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa lahat ng ito. Salamat po sa kaunawaan. Salamat po sa Banal na Espiritu na sumaamin sa oras na ito. Kaya Amang Banal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan namin ang mga kaparaanan at kahanga-hanga mong gawa. Ang lahat pong pasasalamat at papuri namin sa iyo, Ama, ay sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So God bless po. Bye. Hanggang sa sunod. God bless.